Nako, umabot na po sa mga paratang, pagdududa, at saka kawalan ng tiwala ng mamamayang Pilipino. Okay? Hindi lang po yung pabor sa impeachment kay Sara Duterte. Pati yung mga professional, mga abogado, at iba pang sektor na naniniwala ang proseso ng impeachment ay legal na ayon sa batas dapat gawin ngayon na. Nagduda na po sa katapatan ng ibang senador. Hindi man nila lahat, pero inuuna nila na pinagdududahan na ay ang Senate President Bicolanong Senador Francis Chis Escudero na baka daw maka-Duterte. Baka daw maka-Duterte, ano daw ang pinagkakautangan ng loob ni Escudero sa mga Duterte, takot nga ba sa mga Duterte, o anti-Marcos na nga daw ba itong grupong ito. Ganun po eh. Ang lupit. Hindi biro, masakit yan. Ngayon, yung ibang senador nadadamay. Yung tahimik na mga senador ay nadadamay. Kung yung magugunita, sa isang banda kaya tahimik yung ibang senador, nung una pang pinag-uusapan ito, kahit noong nakaraang taon pa, na i-file ang impeachment ng civil society at marginalized sector sa Kongreso, ang impeachment against Sara Duterte, before ma-impeach si Sara sa Kongreso. Nanawagan na si Escudero na dapat maging neutral, tumahimik, huwag magsalita, magkomento ang mga senador about trial, about impeachment, kasi sila daw ay senador judge. Kaya ang tanong, yung ba ang pinanghahawakan ng ibang senador kaya tahimik sila until now? Tapos ngayon na ang Senate President ang naninindigan sa kabila ng People's Impeachment Movement Signature Campaign para tawagan ng pansin ang Senado na umaksyon sa kanilang responsibilidad at obligasyon, baliwala sa Senado. Panawagan ng mga retired justice katulad ni Justice Ascuna, Justice Carpio, at marami pang mga Associate Justice ng Supreme Court, Chief Justice, at marami pang mga abogadong nagsabing dapat kaagad-agad hindi idinidelay ang impeachment trial. Ayaw pa rin sundin ni Senador Escudero. Ngayon ang tanong, balikan natin. Tama ba? Nakapapanahon na ba pagdudahan si Escudero kung takot kay Sara Duterte o mga Duterte? O kaalyado siya ng mga Duterte? O meron siyang malaking utang na loob sa mga Duterte? Kasi naglabasan na yung picture na nagkaroon daw ng pagkakataong nakasama sa travel si Escudero. May picture pa ron na tropa ng mga Duterte ang kasama sa aeroplano. May lumabas na ganyan. Ayaw ko nang pakita sa inyo dahil baka ma-copyright pa ako. Inire-relay ko lang dahil alam ko naman naniniwala kayo sa akin. At hindi ko naman sasabihin niya kung hindi totoo. Okay? At kung yung mapapansin, nung si dating Pangulong Duterte nasa Malacanang pa, pabiro yung totoo. Pabiro kung ano man sinasabi niya. Sabi niya si Escudero ang isa sa mayroong qualification na maging Pangulo ng bansa. Yan ang sinasabi niya. Na nagbibiro si Duterte niya na maaaring totoo. Walang nakikita kasi tinatanong si Duterte, sino sa palagay mo ang pwedeng maging susunod na presidente pag natapos ang term mo, Mr. President? Yan tanong kay Duterte ng araw. Abay, wala ako ibang nakikita kanya kundi si Chis. O ginaganon pa niya. Parang endorsement na. Hindi ko alam kung si Escudero ba ay may plano sa national position, Vice President o President sa 2028. Hindi ko alam. Kaya nga yan ang issue. At tinatanong ko sa inyo, ano ang tunay na dahilan? Ulitin ko, takot ba siya sa mga Duterte? May utang na loob ba sa mga Duterte? Meron ba siyang plano sa national position pagdating ng 2028 election, presidential, vice presidential, at senatorial election at local yan? Pero habang ganyan po ang paninindigan ng Senate President, ay marami na pong nagdududa. Duda, o sabi nga nila, tamang hinala ba? Or nagdududa lang?
Pero napakahirap po pagka nagduda ang taong bayan. Yan po kasi ang nagpapasweldo eh. Pera ng taong bayan po ang ginagamit ng gobyerno. Pag nagduda ang mamamayan sa isang government official, sa isang elected official, may mahirap yan. Pag dinala yan hanggang sa eleksyon, baka makalimutan sa next eleksyon. Ayun naman ho ang tanging karapatan at exclusive na karapatan ng botanteng Pilipino. During election day, walang pwedeng magdikta sa kanila kung sino ang sa tingin nila karapat-dapat na tulungan at hindi, sila ang magde-decide. Kaya Senator Escudero, trabaho lang, walang personalan dito sa aking mga channel. Marami na po ang nagdududa sa iyo. Marami ang nagtatanong na ng ganyan. May kinatatakutan ka ba? May utang na loob ka ba? Ano ba talaga ang plano mong pampolitika? Kasi masyado nang matigas ang iyong paninindigan. Na ang dating nga sa iba parang may pagka-arugante ka na. May yabang na ang dating. Hindi lang talino, may yabang pa. Yan ang speculation ng tao. Paano mo sasagutin? Nakataya ang kredibilidad ng Senate President. Nakataya ang institusyon, ang Senado, dito sa isyong ito. Dahil hindi naman ho talaga matanggap na recess lang kaya ayaw niyong magtrabaho. Nakabakasyon kayo kaya hindi pwedeng mag-trial. Malayong malayo doon sa paninindigan ng saligang batas na sa oras matanggap nyo ang article of impeachment, dapat kaagad-agad magkaroon ng trial. Pero sabi mo, hindi naman sinasabing immediately. Dapat daw nakalagay doon sa batas na dapat immediately mag-trial. Ano bang pagkakaiba ng kaagad-agad tsaka immediately? Tatawa ka na lang. Ano ang pagkakaiba ng kaagad-agad, umpisahan na, trabahuhin na, kaysa sa lalong madaling panahon dapat gawin? Ano bang pagkakaiba nun? Iba pare-pares lang. Tatawa ka talaga yan. So, ayan po yung nangyayari ngayon. Sino nasisira? Ang Senado, ang Senate President, ang mga politiko, o ang institusyon, o ang taong bayan? Inuulit ko, ang taong bayan ay may karapatan. Ang mamamayan ay may karapatan. Ang mamamayan ang naging biktima rito dahil pera ng mamamayan ang pinag-uusapan dito. Kaya ang mamamayan ang naghahanap ng justisya. Justice for all. Justice for the Filipino people na siya may-ari ng pera. Justice for Sara Duterte dahil siya ang akusado. Bigyan ng pagkakataong idepensa ang sarili. Justice for prosecutor at mga congressman dahil sila ang complainant. Justice for all. Pero paano makukuha natin kung natutulog ang justisya dahil hindi gumagalaw? Dahil sa ngayon, nakabakasyon sila, hindi pwedeng abalahin. Dahil ngayon, nagpapahinga sila, hindi pwedeng istorbohin. Yun ang prinsipyo nila. Bakasyon kami, wala kaming pakialam. Kahit na yung People's Peace Movement na yan ay umabot pa ng milyon, no amount of signature. Yan ang sabi ng Bicolanong Senador. Wow! As in, wow! Please like and share the video.